12. Pamilyar naman po tayong lahat dito. Tagalog po ba? Okay lang sa inyo or English ang gamitin natin? Ano po, kahit po Tagalog. Kahit Tagalog. Sige po, ganito po. Salitan tayo sa pagbabasa. Ako magbabasa ng verse 1. Okay lang ba? And then kayo magbabasa ng 2, 4. Salitan tayo. Okay? Amen po. Okay, basahin ko po ang verse 1. Sabi sa Marcos chapter 2, verse 1. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Kayo naman po, kayo sa inyo naman. Kaya't nagkatipon, verse 2, kaya't nagkatipon ng napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan, kahit sa labas ng pintuan, samantalang nangangaral si Jesus. Verse 3, Then, verse 3, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Kayo naman po ang verse 4. hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak niya ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Verse 5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Verse 6, May nakaupo roong ilang eskriba na sa loob ng ganito. Verse verse 7, bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? Verse 8 po. Verse 8, talos ni Jesus ang kanilang isip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? 9, alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad ng mga kasalanan mo, o sabihin tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Verse 10 po. Verse 10, patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, verse 11, And then 11, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na. And then last verse po sa inyo. purihin ng Panginoon, verse 12, tumindig naman ang paralitiko, binuhat niya ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa Ayun kami po. nakakita ng ganito, sabi nila. Ayun po. Ano. So, marami sa atin pamilyar dyan sa kwento na yan. Actually, nasa simula siya ng Mark halos. Mark chapter 2 lang. And then, may gusto akong punahin o ipunto doon sa sinasabi ng Biblia sa atin. Kinuwento siya, isinulat siya, para sa ikutututo natin yan ang sabi ng Biblia. Una, gusto kong punahin natin yung importante na meron kang kaibigang tunay. So, lahat po tayo ay may kaibigan. Tama po ba yon? Amen. So, lahat, no? Pare, ngayon, kung wala kayong kaibigan, ganap kayo ng kaibigan. Diba? Kasi, walang sino mang nabubuhay para sa sarili lang, sabi ng Biblia. No man is an island. Itong ganitong ginagawa ninyo na may Zoom meeting, pagpunta sa mga gawain, sa simbahan, is making fellowship yan, at to know each other. So, dito sa kwento na ito, pinapakita kung gaano ka-importante na meron kang kaibigan o meron kang kasama o katuwang sa buhay. Yun ang importante. No? And then, kung papansin natin, 5 sila dun sa story. Kasi, di ba, 4 yung bumubuhat ng stretcher. Nakakita na kayo ng stretcher, di ba? So, yung 4 na side,
ay may bumubuhat at mayroong isang nakahiga, yung paralitiko. Pag sinabing paralitiko, hindi siya nakakalakad. Maybe nung siya ay ipinanganak, gano'n na siya. Eh, siguro yung apat na magkakaibigan ay nabalitaan nila na mayroong isang taong nagpapagaling na ang pangalan ay Jesus. So, kung papansinin natin, no? Apat sila, tapos naisip nila na dalin kay Jesus yung kaibigan nila na hindi makalakad o paralitiko. So, yun, the story, ang sabi doon, may apat na lalaki, dinala nila yung kaibigan nila kay Jesus. Tapos hindi lang basta-basta nila dinala yung kanilang kaibigan. Ang sabi sa Biblia, una, maraming tao doon sa kwarto. Napansin po ba ninyo sa Marcos chapter 2, verse 1, verse 2, sabi, nagkatipon doon ang napakaraming tao. So, dinala nila yung kaibigan nila, maraming tao. Sa madaling salita, mahirap makapasok doon sa bahay. And then, syempre, bubuhatin nila yung paralitiko gamit yung yung stretcher. So, nag-effort sila, napagod sila. And then, siguro may mga tao ito, no? May kanya-kanya silang ginagawa sa buhay nila. Baka yung tatlo dyan o yung dalawa dyan may trabaho pa. Pero alang-alang nga sa kaibigan nila na paralitiko, isinantabi nila yung kanilang mga trabaho, mga schedule nila, nag-effort sila, nag-effort sila. So, of course, nakakapagod yun. Stretcher yun. Wala namang sasakyan noon. So, dinala nila yung tao na yun kay Jesus. And then, hindi lang yun, no? Dahil, sabi ng Bible, sa verse 4, chapter 2, verse 4, hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Hindi sila sumuko. Alam niyo yung ginawa nila? Nakita nila siguro, no? Bang binubuhat nila itong kaibigan nila, napapagod na siguro yung ibang bigat naman nito. And then pagdating nila dun sa bahay, nakita nila ang daming tao. Hindi ko alam kung na-discourage sila, no? Parang ang layo na nga ng pinagbuhatan natin eh. Punong-puno pa ng tao yung bahay. Pero hindi sila sumuko. Sabi ng Bible sa verse 4, kaya't binakbakan nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. So may gumawa sila ng paraan. Kahit hindi pwede to, hanggat ang goal natin, mailapit natin itong kaibigan natin kay Kristo para gumaling itong kaibigan natin. So binakbak nila yung bubong. At nagulat si Jesus habang nangangaral doon sa bahay, binaba sa harapan niya yung nakaratay sa higaan, sabi ng Bible. Paralitiko nakaratay sa higaan. Sabi sa verse 5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang mananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad ng mga kasalanan mo. And then, we know the story. Sabi ni Jesus sa verse 11, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na. No, sabi sa verse 12, tumayo nga ang paralitiko. Kaagad nitong binuhat ang kanyang higaan at umalis. Habang ang lahat naman ng naroroon ay namangha. So, it's like happy ending yung story. Magkakaibigan, dinala nila yung kanilang kaibigan na paralitiko kay Jesus. Then, marami mang pagdadaanan, hindi sila sumuko para madala nila yung kanilang kaibigan sa harap ng Panginoon at para gumaling. So kanina sinabi ko, importante na meron tayong kaibigang tunay. Kasi nga, the Bible says sa Roma ito walang sino man ang nabubuhay mag-isa. So syempre, hanggat maaari dahil Kristiyano ka na, hanapin mo yung kaibigan mo na maglalapit sa'yo sa Diyos. So ayan alam natin hindi lahat ng kaibigan ay nakakabuti. Sabi ng Bible, bad company corrupts good moral. So ang masamang kaibigan ay nakakasira ng masamang pag-uugali.
So itong paralitiko na ito, mukhang nakakita siya ng tamang kaibigan. Kasi yung attitude ng kanyang mga kaibigan ay, ang goal nila ilapit siya kay Jesus. Marami tayong mga nalalaman na story. Alam ko kahit sa inyo, may alam ko yung mga story na kasama nila nung marami pang pera, pero nung nagkasakit na, nung nawala na, wala na rin sa tabi. So itong mga kaibigan nitong paralitiko, kakaiba, tunay na kaibigan nito. Dahil kahit na paralitiko siya, andun pa rin yung kaibigan niya para tumulong sa kanya. And then, of course, isa pa, gusto kong punahin natin na magaan ang buhay kapag may mga kaibigan ka. Gaya nung sa paralitiko, ano? So nakakita siya ng mga matitinong kaibigan. Kahit yung bagay na hindi niya magawa ay nagagawa niya. Dahil may mga kaibigan siya, may mga tao siyang inaasahan. May mga tunay na tao na nagmamalasakit sa kanya. And then, hindi na ako nagtataka, no? Na sinabi ni Jesus sa atin, naalala ninyo sa John, hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin. Kayo ay mga kaibigan ko na. Sabi yan ni Jesus sa John. So, makikita natin yung kahalagahan ng relationship na kaibigan, no? Nagaan yung buhay mo, magiging maayos ka, basta matino yung kaibigan, no? Kagaya ni paralitiko. And then, sumpunahin natin, yung apat na magkakaibigan, wag na muna yung yung nakahiga kasi siyempre, we know the story. Gumaling na siya, no? So, wag nating punahin yung apat, no? Ay yung paralitiko naman. Yung apat naman tayo mag-focus. So, mapapansin natin dun sa apat na magkakaibigan. Sigurado sila na kapag nilapit nila kay Jesus, yung kanilang kaibigan ay gagaling ito. So, tayo ba? Ganun ba tayo? Meron ba tayong kasiguraduhan sa Panginoon? Di ba? Meron ba tayong masabi natin na yung ating pananampalataya sa Panginoon ay 100%? Na kapag meron tayong confidence na itong kaibigan ko kapag nakakilala to sa Panginoon, magiging maayos ito. May confidence ba tayo kagaya ng apat na yung confidence nila, no? Magiging maayos yung kanilang kaibigan kapag nailapit nila sa Panginoon. So, yung apat na magkaibigan, sigurado sila na mayroong mangyayari. May mangyayaring himala kapag nilapit nila kay Jesus, yung kanilang kaibigan. Sigurado sila na gagaling ang kaibigan nila. Una yon, pag nilapit nila kay Kristo. Kaya nila nagawang buhatin no? Hindi sinabi ng Bible kung gaano kalayo, no? Pero nagawa nilang buhatin, nagawa nilang butasin yung bubong dahil meron silang buo yung kanilang tiwala na kapag ito ay nakakilala sa Panginoon, gagaling ito at mababago yung buhay nito. So isipin natin, no? Yung effort na ginawa ng apat para mailapit nila kay Kristo yung kanilang kaibigan. And then isipin natin din, no? Ano yung epekto sa buhay ng paralitiko nung nilapit siya kay Kristo? Siyempre, malaki yan, no? Kasi una, nakalakad siya. Doon pa lang, eh. No? Malaking pagbabago sa buhay niya. And then, siyempre, pangalawa, I think, for sure, naging follower siya ni Jesus, di ba? Says, the Bible says, maraming tao ang sumusunod sa Panginoon. Kasi alam natin yung dahilan na si Jesus ay maraming taong pinagaling. So, kaya lang maasahan natin na itong taong pinagaling na ito ay kasama rin sa mga sumusunod kay Jesus, no? And then, isipin natin yung impact, isa pa, no, na magagawa ng Panginoon sa buhay ng isang tao nang makakilala ito sa Panginoon. So, tanungin natin yung sarili natin. Ibalik natin sa atin. Ano ba yung nangyari mula nung tayo ay nakakilala sa Panginoon? So, meron ba? May pangyayari ba sa buhay natin mula na nakakilala tayo sa Diyos?
So, syempre, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, meron, no? May nangyari, may pagbabago sa buhay mo. May milagro nangyari, kagaya nung doon sa paralitiko. And then, yung story ay happy ending, no? Kasi gumaling, tapos yung pagod, yung hirap, yung effort ng magkakaibigan, syempre, of course, may reward sa Panginoon yan, no? And then ito siguro ang reflection natin, no, ngayong gabing ito. Tanungin natin siguro yung sarili natin. Kung handa ba tayong maglapit ng mga tao sa Panginoon? Handa ba tayong gawin yung ginawa nung apat na magkakaibigan? Handa ba tayong mag-effort para may taong makakilala sa Panginoon? Handa ba tayong maghirap, hindi ba tayo mahihiya na ipakilala yung Panginoon sa kanila? Di ba kasi yan yung marami yung problema ng madami. Yung hiya, no? Nahihiya sila kasi iba na yung religion or nagbago na sila. Pero sa pagkakilala sa Panginoon, alam nyo, matatanggal yung hiya mo kapag kilala mo talaga yung Panginoon. So yung apat na magkakaibigan, sigurado sila eh. May assurance sila sa Panginoon. At gusto nila na hindi lang gumaling, for sure, yung kanilang kaibigan, but makakilala talaga ng husto sa Panginoon. Kasi di ba alam natin yung assurance na ibinibigay ng Diyos sa atin, yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos, kapag tayo ay nasa Kanya. No, yung pagkakilala sa Diyos, naalala ko, sabi ni Paul, ni Pablo, lahat ng nakamit niya sa buhay ay itinuring niyang basura kung ikukumpara sa pagkakilala niya kay Kristo Jesus. So imagine, no, na maraming naging achievement si Paul, pero naging basura yon mula nung, naging parang basura, no? Mula nung nakakilala siya sa Panginoon. So kapag tayo ay mga Kristiyano, so dapat talaga gumawa tayo ng impact, gumawa tayo ng paraan kung paano natin mailalapit yung ating kaibigan, kamag-anak, yung katrabaho Yan. natin, kasama natin sa bahay, sa Panginoon. No? Kailangan natin mag-effort, kailangan natin Itigil ng mo yung paa pagod. mo kasi So yung tanungin natin nagiging sarili natin, sasakyan. for the last time, anong ginagawa mo ngayon na effort para ikaw ay maglapit ng kaluluwa sa Panginoon? Kasi lahat naman tayo, meron sa atin nag-share ng gospel, merong taong ginamit ang Diyos para makakilala tayo sa Kanya. So tayo naman ngayon, anong effort yung ginagawa mo para maglapit ka ng tao sa Panginoon? At kung hindi pa siguro ganun yung pag-iisip mo, kailangan mo munang kilalanin si Kristo. Kasi yung apat na magkakaibigan doon, for sure, kilalang kilala nila si Jesus. Kasi hindi nila gagawin yun, hindi nila gagawin magpagod, hindi nila gagawin mag-effort, maghirap, kung hindi sila sigurado sa ginagawa nila. Ayun lang yung mensahe natin ngayong gabi, yung ma-share ko sa grupo ninyo. So nawa ay natuto tayo, na-bless tayo sa mensahe. Nawa itong narinig natin ay ma-apply natin sa ating buhay. No, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo lahat. Amen. Purihin ang Panginoon. So, salamat po.